May mga bagong pangalan sa listahan ng mga posibleng makulong. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, so pag-usapan po natin ito kasi ngayon nga po mga sangkay, may mga lumulutang na mga bagong pangalan ito, mga sangkay, no, na posibleng dawit daw sa korupsyon. At ang tanong dito, ang mga pangalan ba na ito, sureball na mayayari mga sangkay sa at may papaslak sa kulungan. Pag-usapan po natin. Bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa mga komentaryo, mga vlog po natin tungkol po sa mga issues ng ating bansa. Alright? So, diretso tayo mga sangkay. Sa mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito kasi ang balita mga sangkay. Itong si Bunuan ay may mga bagong pasabog ngayon, no? Ayan. Senator Padilla, Senator Go, inalmahan ang aligasyon ni former DPWH Secretary Bunuan. So sila kasi ay dinamay ni Bunuan mga sangkay sa isang matinding aligasyon tungkol sa korupsyon. Tingnan po natin. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Sana lang po sa susunod, pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami, pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. President, I just want to manifest in relation to the testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng malisya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-aksyonan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina. Hanggang ngayon, na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin. So, ito yung depensa nila mga sangkay ngayon sa pasabog po ni Bunuan. Kasi dinamay nga po sila sa listahan ng mga korap na opisyal, mga sangkay. Ngayon, ang tanong, anong magiging effect nitong kanilang mga banat kay Bunuan mga sangkay? Kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin. Fourth class municipalities kami. Tulungan nyo kami. Marami daw nangihingi ng tulong for project or for fund. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng
previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon Kumbaga, sinasabi niya mga sangkay na hindi sila nabibigyan ng fund kasi nasa minorya sila. ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon na naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no? Kami pa yung nadamay dito. Yan ang reklamo nila. Ba't daw sila dinamay? Hindi nga daw sila nabibigyan ng budget. Na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years. Na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release. At hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado. As early as 2023, yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Okay, yan po yung kanilang pag-alma mga sangkay. Kasi galing sila sa previous administration. So wala daw pong halos binibigay sa kanila. At ganoon naman talaga ang buhay. Sa anumang unang-una po sa anumang listahan na 'yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. May mga hinihingi daw po silang project pero wala daw pong nire-release. So, yun yung nila mga sangkay question eh. How come daw? Na paano sila nadamay dyan? Wala nga binibigay sa kanila. Kasi sila po ay identified na galing sa previous administration. At sa puntong yan, mga sangkay, in my own opinion, no? Tingin ko may punto din si Bongo, no? Kasi, paano nangyari na Ako opinion ko to. Baka sabihin na naman, DDS yan si Sangkay. Laktan to ko Pag may opinion na iba sa opinion ng iba, ng mga pro-government vlogger or sino man, na kaagad? No. Ako, kilala niyo ako, never tayong bumanat kay PBBM mga sangkay at never po natin babanatan yan. At ako naniniwala mga sangkay na hindi po siya kasama dito sa mga nangurap kasi siya nga po yung nag-open up nitong korupsyon. Kung hindi isiniwalat ito ni PBBM, malamang sa malamang tangatangahan tayo ngayon. Pero ayun na nga, mga sangkay, sa pagkakataong ito, may punto din yung sinasabi ni Bongo. Na paano daw sila nadamay? Wala nga daw pong binibigay halos sa kanila. Yung mga proyekto, especially Bonoan is secretary po yan ng nila PBBM. Paano re-releasean sila kung
wala nga daw pong, kumbaga, identified sila eh. Galing po sila sa Duterte Group eh. 'Di ba? So, yun yung, kumbaga, sinasabi nila. But, still, ebidensya po ang magsasalita dyan. No? Madali lang naman magbigay tayo ng opinion eh. But, kailangan ng ebidensya dyan. No? Kailangan patunayan na involved talaga si Bongo at saka si Robin Padilla. Hirap pa yung politiko, no? Mga sangkay. Talagang, gulo eh. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.